Hello po, welcome back sa Kabrad Channel. Ayan, so yung una pong video ay hindi ko po naipakita ng maayos kung paano ko po inassemble yung aking airgun. So ngayon, ginawa ko po itong video ito para ipakita ko naman po sa inyo ng mas maliwanag ka kung paano ko po ginawa o inassemble yung ipinanood ko po sa inyong pag-test po natin ng homemade TCP airgun. Kaya pasensya na po sa mga previous ko pong video kung hindi ko po naipakita sa inyo ng maayos. So kung gusto po ninyong makamura sa halip na bibili po kayo ng mas mahal na unit na airgun, kasi alam po natin na mahal po ang airgun. Sa mga gustong magkaroon po ng laruan katulad ko, gusto pong magnais na magkaroon po ng sariling airgun para gamitin po sa paghunting, pang peace control, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. So tara! Shout out po sa mga viewers po natin diyan, sa mga nag-comment, sa mga kabrad po natin. Marami sa mga kababayan po natin na nais na magkaroon po ng airgun for hunting, shooting competition, target shooting, pest control. So alam po natin ang pinakamura pong mabibiling airgun ay air pistol na si Auto na BB. At sumunod po naman ay foot pump. So alam po natin kung magkano po ang presyo ng foot pump ngayon ay nasa 12,000. Combination na po yan. Para sa mga CO2 type naman, nasa 15,000 hanggang 25,000 po yung presyo. How much more pa kaya pag PCP na? Kaya nga, nag-design po ako ng sariling akin dahil gusto ko pong gumawa at magkaroon po ng sariling airgun. So ganito po yung ginawa ko. Umorder po ako ng tagi 1,000 na barrel, brass barrel po with Grove. And then bumili po ako sa kaibigan ko na gunsmith ng pinaglumaan po ng CO2 tank. So 500 pesos po yan kasama o-ring at saka yung spring. Ibale 1,500 po yung nagastos ko. Kasama na yung entrada. So ganito ko po siya binuo. So ayan na po ang ating homemade airgun. Ayan. So ito na po yung kanyang mga gamit. So nakalas muna siya. Sa mga viewers dyan na nanonood ng aking channel, ay ipapakita ko po sa inyo at i-demonstrate ko po sa inyo kung paano ko po ito ginawa, para kayo po ay matuto kung paano po gumawa ng ganito. Ayan. Simulan po natin dito sa receiver. Ayan. O tignan po ninyo. So ito ay hiningi ko lamang po itong tube stainless pipe. Yung makapal-kapal po. Yung mga 1.2 o kaya 1.5. Yung eksakto lamang po na pwedeng ipasok dito sa ating brass. Kasi ang sukat ng ating brass barrel dito po sa loob ay 9.5. At ang caliber naman ng kanyang bore ay 22 caliber. Ayan. So 20 inch po ang kanyang barrel. At yung barrel po niya ay in-order ko po sa Lazada. So, ngayon, aalamin po na natin kung paano ko naman ito ginawa. Ito po yung lumang tangke ng CO2 airgun. So, binili ko po sa kaibigan ko na gunsmith, kaya nakamura po ako. Ayan, so ganito lamang po siya. Kumbaga tubo lang ito as in. Kasi yung pong nagpagawa ay kinumbert po niya ng pang PCP. Kaya itong nagputulan
binili ko siya para makasimbol naman po ako ng sarili kong airgun. So ganito lang. So ganun po yung itsura. Ah, meron na po siyang entrada. Ngayon, bago ko po ipakita sa inyo yung valve, ituturo ko naman po sa inyo kung paano ko naman ito ginawa. So ganito po siya, ayan. So bumili po kayo ng ganito sa hardware. Ito, gripo po ito, kumbaga ito po yung gripo. Ang ginawa ko po ay pinutol ko. Ayan, tapos ang ginawa ko diyan ay isinilid ko yung itong pito dito tapos pinutol ko. So ganyan po yan, ipinasok ko siya dito. Tapos siyempre may kunting butas, pinalawak ko ito, binarina ko para magkasya ito. Tapos tatanggalin ito. Ang gagawin diyan, lalagyan muna ng epoxy para dumikit. Ito naman, itong kanyang libaba, kumbaga yung paglalagyan po ng ating balbula, ayan, o ito, ayan, papakita ko sa inyo, ay ganyan po yan. O yun, ganito po yung style ng ginawa ko, pero bago nyo po ilagay ito, ayan, ito po ay washer. Tapos ito naman, inilagay ko dito, ay kumbaga yun po yung sa kadena po ng motor. Yan, ang ginawa ko dyan, idinikit ko lang dyan. Tapos, hindi ko pa nilagyan ng epoxy ito. Yan, inispat ko lang ng welding para dumikit lang. Tapos yan, ganyan na. Ang gagawin ko dito, lalagyan ko po ito ng epoxy. Pupunuhin ko to ng epoxy. Ayun. Tapos pag napuno na ng epoxy, barinahin ulit para magkaroon ng butas. At barinahin po ito para din po sa kanyang transport port. So ganito po 'yan, oh. Kumbaga, para kahit papaano ay pwede ko siyang ilagay sa machine shop para kahit papaano pwede pong i-machine shop. Removable po yan. Pwede pong i-machine shop to. Kaya ang ginawa ko para just in case na hindi sumingaw. Ayan. Pantay na pantay yan. Oh. Tignan nyo. Ito po yung kanyang valve, firing pin. Ako pong gumawa ng firing pin na ito. Ang ginamit ko lamang po dito ay ito. Ginawa ko man po siya kumbaga sa pwesto ng kaibigan ko kasi meron po siyang machine shop. So ang ginamit ko dito ay acetal para mas maganda. And then kumbaga gumamit po ako ng high class na spring at pagkatapos ganyan ipapasok ko siya dito. Kumbaga yung style nito ay parang sa mga MBB brand po na airgun. Kaya ito na po yung pupush po ng spring para meron pong kapitan yung spring po doon at ipapasok ko po ito sa loob. Balik po tayo dito sa ating yan, valve. Ito. So ganito po yung gagawin natin. Ayan, bali ititreat. Ang ginawa ko, itrinid ko siyang ganon. Ayan, ititreat natin siya. And then, pwede naman natin gatlingan itong dito. Gagrinder natin yan para pakinisin natin para just in case pwedeng lagyan ng uring. Kung hindi nyo naman kayang lagyan ng uring, pwede naman natin gamitan ng teflon para hindi naman sisingaw. So, yan. And then, ang ginawa ko, so ito, example ito bagamat hindi ito yung stainless pipe, ang ginawa ko dito ay ipinasok ko po ito dito and then saka ko ito winilding. So ang ginamit ko po ditong pinang welding ay welding rod po para sa stainless. Tapos grinder ko po ito para mag-plane po siya katulad nito. So ganyan po yan. Kumbaga make sure na wala pong butas. Winilding ko po ito para ganito
para ganyan po yung magiging itsura niya. So halimbawa ito yung air tank niya na ganito. Ngayon. So sana po maging klaro po sa inyo. Ito ay stainless pipe din po siya na katulad nito. Ang ginawa ko dito, grinder ko siya. And then ito naman is kumbaga flat bar yan na winelding ko para tapos binutasan ko para eksakto po yung ganitong trigger. So gumamit po ako ng 1/4 inch na flat bar. Yan, grinder ko siya para makagawa po tayo ng trigger. Yan, so bali ganito po siya. Ito naman, ang ginamit ko dito, kumbaga round bar siya na 16mm po yung kanyang laki. Binutasan ko siya para sa gayon ay pwede pong ipasok dito. Yun. At ito po yung kanyang spring. Ayan, bali ganyan po siya oh. Ayan, papasok ko siya diyan. Ayan po. Dito po tayo sa takip dito. Ayan, ganito po yung ginawa ko. Ito naman, kumbaga solid rod ito. Na kumbaga round bar lang ito na ang ginawa ko. Pinamasin shop ko lang para eksakto lang dito yung kanyang pilit pusher. Yan, kaya pinalit ko po sa dulo. And then, ang ginawa ko, ginatlingan ko po ito. Para magkaroon ng hook, para may kasapo natin yung ating air gun, para dun po sa ano niya. Binutasan ko na naman po siya. Gumamit po ako ng, kumbaga, may thread. Para pwede po siyang i-thread. Kahit pa paano, pag kinasa mo siya, kumbaga, itis mo siya ng mga 90 degrees. Hilain mo, mahihila na po yung kwan po dun. Kumbaga, dun sa may hammer. So, ito po yung hammer niya. Kumbaga, ang ginawa ko para may kasapo siya. O, papakita ko sa inyo ha. O, yan, ganyan. Nakapasok sa loob. And then, meron po siyang nuts dito para hindi po malustrade. Kaya ito po yung kakawitin po ng hook na nandito. Sa tuwing ikakasa ko yung ating air gun. Ayan, ito na po yung kakawit. Ito na po yung kakawit sa ating trigger. So, ganun po yung kanyang magiging kalabasan. And then, dun po sa, kumbaga, sa Mr. DIY Center, dun po sa establishment to, katulad po ng Mr. DIY, pasok lang po kayo, marami kayong makikitang ganito. Kumbaga, 2.5 mm po yan na screw. Yan po yung ginamit ko dito. Binutasan ko po ito ng drill para eksakto lang yung 2.5 mm. And then, itong trigger niya, ayun. Siguro, make sure na kailangan may spring po dito para sakaling may ganon. Yan. Dapat eksakto lang na nakaganyan. Kung sakaling makakagawa po kayo o gagawa po kayo ng ganito. So, yan lamang po ang kalalabasan ng ating video. So ito naman next, ipapakita ko naman po sa inyo. Ito pong kumbaga housing niya para dito. Yan. So ganyan po siya. Ang ginawa ko, kumbaga solid kumbaga flat bar po ito na aluminum. So ganyan po yan. Ayan. Pinuno ko siya ng epoxy. So ganito po siya oh. Kumbaga tubular po itong na aluminum. So ito gagawin ko po para dito. And then ang gagawin ko diyan bubutasin ko siya ng drill, and then ang gagamitin ko na lang dito ay rivet para para mas matibay. Ito, kumbaga ito po yung railings po ng scope. So ang gagawin ko po dito para gumanda po siya, kuminis, ay pagtiyagaan po na pagtsatsagaan ko siyang gamitan ng garugat para
malinis tignan. Katulad nito, gagamitan ko na naman po siya gamitan po natin siya ng garugad para maging maayos po ang ating laruan. So, yun lamang po ang pinakita ko po sa inyong video, para sa gayon ay kung gusto ninyong makamura, panuorin nyo po itong video ito, para sa gayon kayo po ay matututo. Kaya nga sabi sa kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. Ang gustong matuto, dapat interesado. Sabi ni Ernie Baron, kung may knowledge, may power. So yun lamang po. Thank you for watching. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang.